Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa ating kwento ngayon, alamin natin ang dalawang storya ng pagsasama ng mga mag-asawa na nauwi sa hindi magandang katapusan. Sa unang storya, isang pagtatalo dahil lamang sa maliit na bagay ang tumapos sa isang masayang pamilya. Sa pangalawang storya naman, isang misis ang nawala matapos niyang makipagkita sa dati niyang mister. Ang huling sandali nga ng misis na ito ay nakunan pa ng CCTV. Para simulan natin ang unang storya, tayo nga ay magtungo sa Negros Oriental. Sa probinsya na ito, lumaki ang babae sa ating kwento na si Fulin Lacanilao Sese, 28 years old. Si Fulin ay residente ng Sitio Batang Barangay Tina, Yunan Hill at siya ay nagmula sa simpleng pamilya. Maliit man ang bahay na kanyang kanilakihan, puno naman ang pagmamahalan ang kanyang pamilya. Tulad nga ng ibang kabataan noon, si Fulin ay laman ng kalye kapag walang pasok sa eskwelahan. Nagkaroon din ang babae ng maraming mga kaibigan sa kanilang lugar. Nang nagdadalaga na si Fulin, nakitaan siya ng natural na ganda ng isang dalagang Pilipina. Kaya naman hindi nakakapagtaka na si Fulin ay hinangaan ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. At nang tumungtong nga si Fulin sa tamang edad, napapalapit siya sa kanyang kababata na si Romnick Sese, 31 years old. Ang pagiging malapit ni na Fulin at Romnick sa isa't isa ay nauwi nga sa isang relasyon. Sa mga larawan ng magkasintahan, makikita ang saya na kanilang nararamdaman sa piling ng isa't isa. Saksi nga ang pamilya, mga kaibigan at kakilala ni na Fulin at Romnick sa tatag ng kanilang relasyon. Taong 2017 nang ikinasal na nga si na Fulin at Romnick. Isang simple ngunit puno ng pagmamahalan ang seremonya na naganap sa kanilang pag-iisang dibdib. Matapos nga ang kasal, nagpatayo ng bahay si Romnick para sa kanyang asawa sa lupa ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nagkaroon na ng mga anak ang mag-asawa. At makalipas ang ilang taon, muling nabiyayaan ang mag-asawa ng isang anak na babae. Napakasaya nga ni na Fulin at Romnick sa sariling pamilya na kanilang binubuo. Mapagmahal na asawa at maalagang ina naman si Fulin. Kahit anong trabaho naman ay pinapasok ni Romnick para maibigay ang pangailangan ng kanyang mag-iina. Subalit kalaunan, lumabas ang totoong ugali ni Romnick. Napakaseloso kasi ng lalaki at palagi niyang pinaghihinalaan ng masama ang kanyang asawa. At kahit na kasi dalawa na ang anak ni Fulin, makikita na napapanatili nito ang maayos na hubog ng katawan at minsan ay nagsusuot pa ng sexy na damit. Kaya naman ikinagagalit ito ni Romnick dahil pakiramdam ng lalaki makakahanap ng ibang karelasyon ang kanyang misis. Bagay na hindi naman gagawin ni Fulin dahil nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak at asawa. At June 2025 na nagkaroon ng malubhang away ang mag-asawa dahil sa pagsiselos ni Romnick. Humantong pa nga sa tinakot ni Romnick si Fulin ng isang itak. Dahil dito, nagdesisyon na si Fulin na makipaghiwalay na ng tuluyan sa kanyang mister. Ngunit kalaunan muling nagsama sa isang bahay ang mag-asawa, alang-alang na din sa kanilang mga anak. Sinuyo at nangako si Romnick kay Fulin na babaguhin niya ang kanyang ugali para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Umasa naman si Fulin na sa kanyang pagbabalik sa piling ni Romnick, magiging buo, payapa at masaya na muli ang kanilang pamilya. Subalit ang hindi alam ni Fulin, kabaliktaran pala ang lahat ng kanyang hiling sa totoong mangyayari. August 19, 2025 na nagsimula ang araw ni na Fulin at Romnick na normal tulad ng mga nakaraang araw. Kinausap ni Romnick ang kanyang misis na si Fulin para ang babae na ang sumundo sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Pero hindi sinunod ni Fulin si Romnick. At pagbalik ni Romnick sa bahay, wala na si Fulin na labis na ikinagalit ng lalaki. At makalipas naman ang ilang minuto, umuwi na si Fulin sa kanilang bahay. Nagkaroon nga ng pagtatalo ang mag-asawa at pinagbintangan ni Romnick si Fulin na nakikipagkita umano ito sa kalaguyo ng kanyang misis. Bagay na itinanggi naman ni Fulin. Ayon sa ginang,
Sinabi niya sa kanyang mister na walang basehan ang pagsiselos ni Romnick. Ngunit hindi naniwala si Romnick sa kanyang misis. Kaya naman bigla na lamang kumuha ng isang kutsilyo si Romnick at biglang inatake ng mga saksak ang kanyang asawang si Fulin. Ilang beses pang sinaksak ng lalaki ang kanyang misis. Maya-maya pa, bigla na lamang pumasok sa bahay ang ama ni Romnick para awatin ang kanyang anak. Agad namang sinugod sa ospital si Fulin subalit hindi na umabot pang buhay ang babae. At ayon nga sa mga balita, nagtalo ang mag-asawa na sina Fulin at Romnick dahil may duda umano si Romnick kung saan nagpunta ang kanyang asawa. Aminado naman si Romnick na hindi na siya nakapagpigil pa at pinagsasaksak na niya ang kanyang misis na si Fulin. Ayon naman sa ama ng suspect na si Fabiano, nag-away na ang mag-asawa umaga pa lamang ng August 19, 2025. Ang pinag-awayan nga ni na Fulin at Romnick ay ang pagsundo sa kanilang mga anak sa eskwelahan. Gusto kasi ni Romnick na si Fulin na lamang ang sumundo sa mga bata. Ngunit tumanggi ang biktima sa utos ng kanyang asawa. Dahil dito si Romnick na lamang mismo ang sumundo sa kanyang mga anak sa eskwelahan. At pag-uwi ni Romnick sa kanilang bahay at ng mga bata, wala doon si Fulin. At ayon kay Fabiano, nakita niya si Fulin na sumakay sa motorsiklo ng pinsan ni Romnick at nagpunta sila sa isang lugar. At bandang 3:00 nga ng hapon nang nakarinig na lamang sila ng isang sigaw. Iyon na pala ang boses ni Fulin na humihingi na ng tulong. At si Fabiano na kapitbahay lamang na mag-asawa ay agad na rumisponde sa bahay na mag-asawa. At sa loob nga ng bahay, nakita mismo ni Fabiano kung paano atakihin ng mga saksak ng kanyang anak ang asawa nitong si Fulin. Muli pa sanang sasaksakin ni Romnick si Fulin pero siya ay naawat na ng kanyang ama. Humingi naman ng tulong si Fabiano na maisugod sa ospital si Fulin. Subalit sa kasamang palad, si Fulin ay idineklara ng wala ng buhay sa ospital. At matapos nga ang krimen, mabilis naman tumakas ang suspect. Naniniwala si Fabiano na selos ang maaaring nagtulak kay Romnick sa matinding galit para patayin ang kanyang sariling asawa. Dagdag pa ni Fabiano, hindi iyon ang unang beses na nagkaroon ng matinding away sina Romnick at Fulin. At kalaunan nga ay agad namang sumuko sa tanod ang suspect na si Romnick. Dinala naman si Romnick sa police station at inamin niyang pinatay niya nga ang kanyang misis na si Fulin. Kinasuhan ng suspect ng parricide para sa pagpatay niya sa kanyang sariling misis at siya nga ay ipinasok sa kulungan. At ayon sa ating saligang batas, ang taong mapapatunayang guilty sa kasong parricide ay maaaring hatulan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakulong. Labis na dalamhati nga at lungkot ang bumalot sa puso ng pamilya at mga kaibigan ni Fulin. Hustisya ang sigaw nga ng pamilya ng biktima. Nakakalungkot din na dahil sa mga nangyari, ulilan na sa ina ang naiwang anak ni Fulin na parehong pa ang mga bata. Wala nang inang gagabay sa dalawang bata habang ang kanila namang ama ay nakakulong at haharap sa mabigat na parusa ng kasong isinampangan laban sa kanya. Isang pamilya ang nawasak at isang buhay ang nawala. Nakakalungkot lang isipin na lalaki ang mga naiwang anak ni Fulin na wala ng ina na gagabay sa kanilang paglaki. At ang nakakalungkot pa dito, napakasakit isipin na dahil lamang sa selos at galit, nagresulta ito ng isang trahedyang kahit kailan ay hindi na maitatama pang muli. Inabondo na at wala ng buhay. Ganyan dinatna ng mga pulis ang isang babae sa loob ng isang bahay sa Pampanga. Pero sino nga ba ang babae at sino ang pumaslang sa kanya at bakit ganon ang sinapit niya sa nangyaring krimen? Ang babaeng bitima sa ating pangalawang storya ay kinilalang si Tanya Cabeldi, 33 years old. Si Tanya ay mula sa isang buo at mapagmahal na pamilya sa probinsya. Mabait, maalalahanin at masipag, ganyan ilarawan si Tanya ng kanyang pamilya. Nag-aaral pa lamang ng kolehiyo si Tanya nang nakilala niya ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Fidel Sheldon Arcenas, 36 years old. Laging magkarelasyon nga sina Tanya at Fidel kalaunan. At matapos makagraduate ng kolehiyo, ikinasal na sina Tanya at Fidel. Tutol naman ang ina ni Tanya sa relasyon niya kay Fidel. Hindi naman ito napigilan pa ang pagmamahala ng mag-asawang Tanya at Fidel.
At kalaunan nga, nabiyayaan ang mag-asawa ng 2 anak na mga lalaki. Nung una, masaya naman ang relasyon ni Tanya at Fidel. Pero habang tumatagal, nag-iba na ang ugali ni Fidel at nag-uumpisa na itong saktahan si Tanya. Taong 2010 nang nagdesisyon si Tanya na makipaghiwalay na kay Fidel. Mula Pampanga, umuwi nga si Tanya kasama ang 2 niyang anak sa Maynila kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Simula noon, mag-isa nang binuhay ni Tanya ang kanyang mga anak. Nagtrabaho si Tanya bilang bank teller sa isang bangko sa Binondo. Tahimik na ang buhay na mag-iina matapos umalis sa poder ni Fidel. Pero noong June 2025, kinontak ni Fidel si Tanya at sinabing may ibibigay siya para sa kanilang mga anak. Inisip ni Tanya ang ikabubuti ng kanyang mga anak kaya pumayag siyang makipagkita at tanggapin ang ibibigay ni Fidel. At June 20, 2015 na nagpaalam si Tanya sa kanyang nanay na makikipagkita nga sa kanyang asawang si Fidel. Pero lumipas na ang isang araw, hindi na nakauwi pa si Tanya. Dito na nga nagsimula mag-post sa social media ang pamilya ni Tanya para siya ay mahanap. Agad din nag-report sa mga pulis ang pamilya ni Tanya at sinabi nila sa mga pulis na ang huling kasama ni Tanya ay ang dati nitong asawa na taga Pampanga na si Fidel. Nag-trending pa nga sa social media ang missing person report ni Tanya kaya ang mga pulis ay agad na kumilos para hanapin si Tanya. At June 28, 2015 makalipas ang 8 araw, lumabas na nga ang balita na si Tanya ay natagpuan na sa wakas. Subalit sa kasamang palad, ang single mother ay binawian na ng buhay. At ayon sa mga balita, 1 linggo simula nang nawala si Tanya, tumawag ang nanay ng bagong kasintahan ni Fidel na si Ginang Rihina sa mga pulis at sinabing may nangyaring kakaiba sa kanyang paupahang bahay. Ayon kay Rihina, hiniram ng kanyang anak na si Angela at ng kasintahan nitong si Fidel ang susi ng kanilang abandonadong paupahang bahay. At June 26, 2015 nang sinoli ni Angela sa kanyang nanay ang susi ng nasabing bahay. Nagtaka naman si Rihina kung bakit hiniram ng kanyang anak ang susi, kaya naman ng June 27, 2015, pinuntahan ni Rihina ang property kasama ang kanyang kaibigan. At pagpasok nga ni Rihina at ang kanyang kaibigan sa loob ng bahay, bumungad sa kanila ang mabahong amoy. At dito na nga napilitan si Rihina na tumawag ng mga pulis dahil iba na ang kutob ng babae. Nagpunta naman agad ang mga pulis sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga at tinukoy kung saan nga nagbumula ang mabahong amoy. Kalaunan, nahukay ng mga pulis sa likod ng bahay ang isang labi. Ang labi nga ay nakabalot pa ng plastik at kumot. At kalaunan, nakilala ang labi na ang nawawalang si Tanya Camille D. Dinala ang labi ni Tanya sa laboratorio para sumailalim sa autopsy. At ayon nga sa autopsy sa labi ni Tanya, ang babae ay nagtamo ng tama ng bala sa ulo dahilan ng naging agaran niya ang pagkamatay. Dali-dali namang nagpunta sa Pampanga ang pamilya ni Camille at dito na nga nila natuklasan ang malagim na sinapit ng single mother. Hindi nila inakala na ang pagkawala ni Tanya ay hahanto nga sa kanyang pagkamatay. Hustisya nga ang tanging sigaw ng pamilya ni Tanya. Naniniwala sila na si Fidel ang responsable sa krimen dahil ang lalaki nga ang huling kasama ng biktima. Ayon sa mga balita, isang unknown source mula sa mga pulis ang nagsabi na walang laman ang tiyan ni Tanya. Ito ay nagsasabing 3 hanggang 4 na araw na ngang hindi kumakain ng biktima bago siya binawian ng buhay. Bukod sa pagre-report ng nangyari sa mga pulis, personal din na prenisinta ni Rihina ang kanyang anak sa mga otoridad. Inamin naman ni Angela ang kanyang naging papel sa pagpatay kay Tanya at nagbigay nga ng kanyang salaysay. Ayon sa sinumpaang salaysay ng bagong karelasyon ni Fidel na si Angela, June 20, 2025 nang nagpasama si Fidel kay Angela para makipagkita kay Tanya. Sinundo daw ni Angela at Fidel si Tanya sa isang bus terminal. Bago kasi iyon, may usapan na pala sina Fidel at Tanya na bibigyan ni Fidel ang dati niyang asawa ng 400,000 pesos pambili ng kotseng gagamitin ng 2 anak na mag-asawa tuwing papasok sa eskwelahan. At ayon kay Angela, sinabi daw sa kanya ni Fidel na dadalhin niya si Tanya sa bahay ng kanyang nanay para dun bilangin ang pera. Sa kabilang banda naman, nagpaiwan daw si Angela sa isang mall habang magkasama sina Fidel at Tanya.
At pag-uwi nga ni Angela, sinabihan siya ni Fidel na huwag siyang mabibigla. At nagulat na lamang ang babae na makita ang isang baril sa sahig ng kanilang bahay. At pagpasok nga niya sa loob ng paupahang bahay ng kanyang nanay, hinuhugasan na ni Fidel ang perang papel na may mga dugo at inutusan siya nito na pumasok sa isang kwarto. At pagpasok nga ni Angela sa kwarto, dito na daw niya nakita na wala ng buhay si Tanya. Sunod ay inutusan umano ni Fidel si Angela na tulungan siyang dalhin ang labi ni Tanya sa likod ng bahay kung saan ibinaon nga ang labi ng biktima. Nagpatulong din si Fidel na ilagay sa plastic bag ang mga gamit ni Tanya. Sunod ay nag-drive nga sina Angela at Fidel sa iba't ibang lugar sa Bulacan kung saan itinapon ang mga gamit at cellphone ni Tanya. Sinabi ni Angela sa mga pulis na tinulungan niya si Fidel dahil sa takot na siya naman ang isunod na patayin ng sospek. Nagpatotoo naman ang kapatid ni Tanya na si Roan na si Fidel nga ang huling kasama ng kanyang kapatid bago ito nawala. At ang isang patunay nga sa statement na yan ay ang kuha ng CCTV. June 20, 2015, bandang 5:00 ng hapon, nakuna ng CCTV ng isang Japanese restaurant sa Pampanga si Tanya kasama ang dati niyang asawang si Fidel. At 1 oras pa nga ang lumipas nang nakuna ng CCTV ang pag-alis ng restaurant ng dating mag-asawa. Napasa kamay din ni Roan ang cellphone ni Tanya na itinapon nga ni Fidel at Angela sa Bulacan at tinubos pa nila ito sa taong nakapulot. At dahil nga sa mga ebidensya, salaysay at kuha ng CCTV, tuluyan ang sinampahan si Fidel ng kasong parricide o ang kaso ng pagpatay sa isang asawa. Sinampahan naman si Angela ng accessory to the crime of murder para naman sa pagtulong niya kay Fidel na itago ang pagkamatay ni Tanya. Nagsagawa naman si Angela kasama ang mga pulis ng isang reenactment ng krimen. Hinanap naman ng mga pulis si Fidel ngunit hindi nila natagpuan ang lalaki at hindi nila ito naaresto. Ayon sa mga balita, hindi iyon ang unang kaso na kinakasangkutan ni Fidel. At April 1997 nang sinampahan ng kasong attempted homicide si Fidel ng ate ng dati niyang karelasyon. Ayon sa mga balita, nagpresenta si Fidel na susunduin pa uwi ang ate ng dati niyang karelasyon. Subalit habang nasa kotse, sinubukan umano ni Fidel na ipilit ang kanyang sarili sa ate ng dati niyang karelasyon. At nang tumanggi ang babae sa gusto ni Fidel, paulit-ulit na sinaktan ni Fidel ang ate ng dati niyang karelasyon. At July 2011 matapos nga ang trial sa korte na umabot ng 14 na taon, sa wakas ay napatunay si Fidel na guilty sa kasong attempted homicide. Gayunpaman dahil ang kaso na kinasangkutan ni Fidel ay nasa ilalim ng probation law, ang lalaki ay nag-apply ng probation. At makalipas nga ang 4 na buwan, si Fidel ay pinagkalooban ng 4 na taon na probation at siya ay hindi nakulong. Napag-alaman din na sinampahan ni Tanya ng kasong violence against women and their children si Fidel ng una pa man. Subalit walang naging update sa kaso na ito at tila ba laging natatakasan ni Fidel ang batas. Sinabi naman sa isang article na ang tatay ni Fidel ay dating advisor ng dating mayor ng Angeles, Pampanga mula 1992 hanggang 1998. Ang ama din ni Fidel ay dating provincial administration sa Pampanga ng taong 2000. At June 10, 2016 nang formal lang naglabas ng warrant of arrest para kay Fidel. Samantalang si Angela naman ay nagbayad ng piyansa kaya siya ay nakalaya. Nagpatuloy ang paghahanap kay Fidel ng mga pulis pero bigo silang makita ang lalaki. Ayon naman sa mga balita, malaki ang tsansa na nasa loob pa ng Pilipinas si Fidel dahil walang record sa Bureau of Immigration na ang suspect ay lumabas ng bansa. Isang manhunt operation na din ang isinagawa ng mga pulis para mahanap si Fidel. Subalit hindi pa din naaresto ang suspect na si Fidel magpahanggang ngayon. Napakasakit nga para sa pamilya ni Tanya na magpahanggang ngayon ay wala pa ding nakukulong sa pagkamatay ni Tanya. Marami pa nga din katanungan sa kaso ni Tanya magpahanggang ngayon. Ano nga ba ang motibo ni Fidel bakit niya pinatay ang dati niyang asawa? Totoo kaya ang salaysay ng girlfriend ng suspect na si Angela? Ano ba talaga ang nangyari kay Tanya bago siya nasawi? At habang hindi pa naaaresto ang suspect na si Fidel, mananatili lamang tanong ang lahat ng iyon magpahanggang ngayon.
Hanggang ngayon ay umaasa pa din ang pamilya ni Tanya na makakamit pa din nila ang hustisya kahit ilang taon nang mailap ang katarungan sa kanila. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!